Ito ang sandali nang dumampi ang dulo ng kanyang mga daliri sa likod ng kamay niya. Walang sinabing salita, ngunit ang hangin sa pagitan nila ay bahagyang niyanig. Isang 52 taong gulang na biyudang ina, pinatigas ng mahabang panahon ng pag-iisa, at isang 28 taong gulang na kaibigan ng kanyang anak na noon pa man ay nagbibigay na sa kanya ng tingin na higit na malalim kaysa sa iba. Isa lamang siyang kaibigan ng anak na humingi ng tulong, ngunit sa sandaling iyon, hindi nila maalis ang kanilang mga mata sa isa't isa. Sinubukan niyang iwasan ang tingin, ngunit napakalapit ng hininga ng binatang lalaki. Ang kakaibang panginginig na hindi maipaliwanag. Isang damdamin na tila isang ipinagbabawal, ngunit ganoon kalakas ang hatak. Alam ito ng sino mang nakaranas ng ganitong sandali. Tiyak na hindi pa sila lumalampas sa linya, ngunit ang puso ay gumagalaw na. Sa kanyang edad, siya ay masyadong tapat. Ngayon ko lang naranasan na umasa sa isang tao ng ganito. Ang mga salitang iyon ay marahang tumagos sa kanyang puso. Ang init ng damdamin na hindi malilimutan kahit lumipas ang panahon. Ang sandaling iyon kung saan gusto mong umasa sa isang tao at gusto mo ring protektahan ang isang tao. Sandaling huminga ng malalim, sinabi niya, "Kung nahihirapan ka, dito ka lang, maging tapat ka." Ang sikat ng hapon na pumapasok mula sa labas ng bintana ay humaba sa pagitan nila at dahan-dahan siyang pumikit, na para bang binibitawan niya ang matagal nang pinipigil na kaba, nang marahan niyang ilapag ang kanyang kamay sa balikat nito, bahagyang nanginginig ang katawan nito. Hindi matukoy ng sinuman kung ang panginginig na iyon ay dahil lamang sa pag-aliw o dahil sa ibang damdaming hindi masabi. Ngunit isang bagay ang tiyak, ang hangin na pumupuno sa silid ngayon ay hindi pangkaraniwan. Sa sandaling nais niyang bawiin ang kanyang kamay, nagmulat siya ng mata at bumulong ng napakababa ngunit malinaw. "Saglit lang po, pwede bang hayaan na lang natin ang sandaling ito?" Pinatigil ng mga salitang iyon ang kanyang dibdib. At sa sandaling iyon, may narinig na yabag mula sa labas ng pinto na naghiwalay sa lahat. Ano ang naghihintay sa likod ng pinto ngayon? Anong pagpipilian ang gagawin ng dalawang tao? Ang kwentong ito ay nasa bingit ng pinakamahalagang pintuan. Nang humupa ang tunog ng mga yabag sa labas ng pinto, muling naging tahimik ang hangin sa loob. Ngunit ang katahimikan ay hindi kapayapaan. Ang init na nananatili sa pagitan nila at ang hindi masabing panginginig ay dahan-dahan ngunit tiyak na pumupuno sa puwang. Dahan-dahan niyang binawi ang dulo ng kanyang daliri at naglabas ng mababang hininga. Ang sinabi ko kanina, baka isa lamang itong panandaliang pagkagulo ng damdamin. Bagamat sinabi niya iyon, wala siyang kumpiyansa sa kanyang boses. Alam din niya iyon. Ang kanyang nanginginig na hininga, ang kanyang mga mata na umiiwas ngunit muling naghahanap sa kanya. Hindi lamang ito basta pag-uga. Yumuko siya at dahan-dahan siyang tiningnan. Hindi po, ang gumalaw ay hindi ang sandali, kundi ang matagal ko nang pinigilang damdamin. Sobrang tapat ng mga salita, kaya't pansamantalang hindi siya makapagsalita. Ang kurtinang hinahampas ng hangin sa labas ay nagpalamig ng kaunti sa hangin sa loob, ngunit ang temperatura sa pagitan nila ay mas tumataas pa. Sinubukan niyang panatilihin ang kanyang kalmado at hinawakan ang tasa, ngunit naramdaman niya ang kanyang tingin na sumusunod. Sa bawat pagdampi ng tingin na iyon, may bahagi ng kanyang sarili na tila nagising at uminit. "Alam kong hindi mo dapat nararamdaman ito," sabi niya ng may kalmadong boses. Ngunit ang pagiging kalmado niya ay nanginginig. Tumango siya ng tahimik. "Alam ko po, kaya hindi ako nagsalita. Ngunit ngayon, hindi ko alam kung bakit. Gusto kong panatilihin ang linya, ngunit dahil nakikita ko lang ang linya, lalo akong gustong tumawid." Ang kanyang puso ay tumibok ng isang beat na huli. Ang mga salitang iyon ay mapanganib at kasabay nito ay lubos na nagpatibok sa kanya. Tumingin siya sa bintana, ngunit naramdaman niya ang kanyang anino na nakatayo sa tabi niya. Dahan-dahan siyang lumapit at inilagay ang kanyang kamay malapit sa kamay niya sa ibabaw ng mesa. Hindi sila nagdikit, ngunit ito ay isang distansya bago ang pagdikit at ang distansyang iyon ay mas matindi.
Pwede ko bang magtanong ng isang beses lang? Dahan-dahan siyang lumingon at tiningnan siya. Sa tingin ko, mas marami kang ekspresyon na gusto akong pigilan kaysa sa pagtulak sa akin palayo ngayon. Nagkakamali ba ako? Walang sinabi ang dalaga. Ngunit mas tapat pa kaysa sa salita ang katotohanang sa sandaling katahimikan na iyon. Hindi niya maiwasang tingnan ang kanyang mga mata. At sa sandaling iyon, ang hangin sa pagitan nilang dalawa ay muling uminit. Isang tensyon na tila hindi na maibabalik kung lalampasan ang sandaling ito ay tahimik na lumalapit sa kanila. Sinubukan niyang burahin ang mga alingaw-ngaw ng huling tanong nito sa silid, ngunit ang kanyang puso ay nakabaon na sa lugar na ginagalaw na nito. Dahan-dahan siyang huminga ng malalim. Alam ko kung anong gusto kong marinig, ngunit ang damdamin na ito ay masyadong mapanganib para sa ating dalawa. Sinubukan niyang maging matatag ang kanyang boses, ngunit may halo itong panginginig. Hindi niya ito pinalampas. Dahan-dahan niyang inilapit pa ang kanyang kamay. Hindi pa sila nagdidikit, ngunit ang kanyang puso ay tumibok ng malakas na parabang natrap ang sandaling iyon. Ang mapanganib ay ang damdaming ito ay hindi nawawala. Ang kanyang boses ay napakatahimik, napakatapat at tumagos mismo sa kanyang kahinaan. Umiwas ulit siya ng tingin at tumayo. Tila upang bigyan ng sarili ng oras, nagtungo siya sa kusina, ngunit ang kanyang presensya na parang anino ay nanatiling malinaw na parabang nasa likuran niya lang. Habang nagbubuhos ng malamig na tubig sa tasa, sinubukan niyang pagtibayin ang kanyang sarili, ngunit nanginginig ng bahagya ang kanyang mga daliri. Noon iyon, dahan-dahan siyang lumapit at huminto sa distansyang sapat lang para maramdaman ang anino at init nito, hindi pa umaabot sa braso niya. Hindi niya tinaas ang kanyang ulo, ngunit naramdaman niya ang tingin nito na nakatuon sa kanya. Ate, ang kanyang mababang boses ay naglakbay sa kanyang likod. Isinara niya ang kanyang mga mata dahil pakiramdam niya ay baka bumigay ang kanyang puso sa isang simpleng pagtawag lang na iyon. Huwag mo akong tawaging ganyan. Halos hindi niya maibuka ang kanyang bibig, ngunit ang kanyang boses ay napakalambot na hindi ito parang utos. Bakit po? Sa tuwing tinatawag kita sa pangalang iyon, parang kailangan kong maging mas maingat. Ang tanong niya ay kalahating biro, ngunit ang natitirang kalahati ay seryoso. Lumingon siya at tiningnan siya. Ilang pulgada lang ang pagitan nila. Ang kanyang sarili ay makikita sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, halos talaga ay nahulog siya patungo sa kanya. Ngunit halos, huminga siya ng malalim at umatras. Hindi. Ang salitang iyon ay hindi pagtanggi sa kanya, kundi dahil sa takot na kung isang hakbang pa ang lalapit siya, siya mismo ang babagsak. Tinitingnan niya ang pag-atras nito at tahimik na sinabi, "Alam ko po, kaya isang hakbang lang ang itinitigil ko ngayon. Basta hindi ka tatakas, ate." Nanatili siya doon nang walang salita, hindi siya tumakas. Ngunit hindi rin siya lumapit at dumikit. At ang hangin sa silid ay naging mas mainit at mas mabigat dahil sa mga damdaming hindi nasabi. Napatigil siya sa gitna ng kusina, nahihirapang huminga dahil sa pagsisikap na pigilan ang damdaming umaakyat mula sa kanyang dibdib. Siya ay tahimik na humihinga ilang hakbang sa likod niya. Kahit ang mahinang paghinga nito ay nagpapatibok sa kanya. Ang kanyang salitang, "Huwag kang tatakas," ay patuloy na umuugong sa kanyang isip. Dahan-dahan siyang lumingon at tiningnan siya. Mga mata na hindi madilim, puso na hindi itinatago, at isang tingin na hindi kumukupas kahit isang sandali para sa kanya. Dahan-dahan siyang lumapit. Kahit hindi malakas ang tunog ng kanyang mga hakbang, ang kanyang puso ay tila tumutugma sa tunog na iyon. 3 hakbang na lang ang pagitan nila. Huminto siya doon at sinabi sa napakababang boses, "Kapag lumalayo ka, ate, mas gusto kitang lapitan." Nanginginig ang dulo ng kanyang mga daliri. Hindi niya masabing, "Hawakan mo ako" o "Itabi mo ako." Sa sandaling puno ng tensyon kung saan tuyo ang kanyang mga labi, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay na parabang humihingi ng pahintulot. At ang palad niya ay huminto malapit sa likod ng kamay niya. Hindi sila nagdikit, ngunit ang kanyang puso ay tumibok na parang nagdikit na. Ngunit sinabi niya ng napakaliit,
Hindi ako natigilan sa pagsasalita, ngunit ang boses ko ay mas malapit sa hiningang humihingi ng paghawak. Tinitigan niya ang kanyang mukha at bumulong ng tahimik, "Kung gayon, bigyan mo ako kahit ng dahilan." Doon lang nanginginig ang kanyang mga labi at sinabi, "Nanginginig ako kapag kasama kita, at iyon ang kinatatakutan ko." Ang kanyang ekspresyon ay sandaling lumambot. Dahil ang mga salitang iyon ay hindi pagtanggi, kundi pag-amin na ang kanyang puso ay lampas na sa kalahati. Huminga siya ng malalim at lumapit pa ng isang hakbang. Wala nang puwang para umatras siya. Ang natitirang distansya sa pagitan nila ay 1 pulgada lamang. Ang distansyang iyon ay mas tapat kaysa sa mga salita at mas mainit kaysa sa mga tingin. Ang kanyang puso ay niyanig ng malaki. Sa huli, tahimik siyang nagtanong, "Ate, kung sasabihin ko sa iyong gawin mo ang gusto mo ngayon, makakalayo ka ba talaga sa akin?" Hindi siya nakasagot. Sa katahimikan, ang kanyang dibdib ay tumibok na parang mababasag. Dahil ang katahimikan na iyon ay ang sagot na. Sa sandaling iyon, bahagyang nagdikit ang kanilang hininga. Hindi nagdikit ang kanilang mga labi, ngunit ang kuryente ay dumaloy sa kanyang katawan na para bang nagdikit na. At sa sandaling iyon, pareho nilang nalaman, hindi na maibabalik ang susunod na sandali. Sa labas, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Ang tunog ng ulan na tumatama sa maliit na bintana ay lalong nagpalalim sa gabi. Ang ilaw sa loob ay halos patay na, at isang orange na table lamp lamang ang nagpapatagal sa kanilang mga anino. Sa katahimikang iyon, sila ay nagpapahinga, magkaharap. Ang kanyang dibdib ay dahan-dahang ngunit malalim na umaakyat at bumababa. Ang kanyang tingin ay hindi gumalaw. Ang mga damdaming hindi nasabi ay pumuno sa silid na parabang mas mabigat ang hangin. Lumapit siya ng isang hakbang. Hindi siya pumigil sa kanya. Hindi, tila nawalan na siya ng kalooban na pigilan siya, habang ang ulan ay bumubuhos ng mas malakas at yumayakap sa katahimikan ng silid. Maingat niyang inilagay ang kanyang kamay malapit sa kanyang mukha. Hindi pa man dumidikit ang kanyang palad. Naramdaman niya ang init sa buong katawan niya. Bakit parang ang hirap huminga ngayon? Ang kanyang boses ay parang bulong na may kasamang panginginig. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at dahan-dahan itong idinilat. Sa sandaling iyon, ang huling pader sa pagitan nila ay tahimik na niyanig. Ang linya na ipinangakong hindi tatawirin ay ngayon ay malabo na lamang sa bigat ng damdamin. Dahan-dahan siyang nagtaas ng kamay at hinawakan ang gilid ng kanyang kamiseta. Ang simpleng kilos na iyon ay nagpatigil sa hininga ng kanilang dalawa. Ako rin, hindi ako makahinga. Ang kanyang boses ay mahina ngunit tapat, hindi na siya lumapit pa. Sa halip, naghintay siya na dahan-dahan siyang yumuko patungo sa kanya. Ang mabagal na paggalaw na iyon ay mas mainit kaysa sa anumang salita. Sa wakas, ang kanyang noo ay bahagyang dumampi malapit sa dibdib niya. Sa sandaling pagdikit, pareho silang yanig. Ang kanyang hininga ay dahan-dahang nanginginig sa ibabaw ng kanyang ulo at ang kanyang hininga ay sumisipsip sa pagitan ng kanyang damit. Sinabi niya, "Ngayon, hayaan na lang wag nating pigilan ang sandaling ito." Sa mga salitang iyon, tahimik niyang niyakap ang kanyang likod. Hindi para kontrolin o pag-aari, kundi para na ring para bang nakahanap ng matagal nang nawala. Dahan-dahan, maingat, ang kanyang hininga ay dumampi sa kanyang leeg at dahan-dahang natunaw. Ang init ng bawat pagdampi ng damdaming hindi maipahayag ay kumalat sa buong silid. Nang dahan-dahan niyang hinaplos ang kanyang likod, ipinikit niya ang kanyang mga mata at naramdaman niyang lumuwag ang kanyang buong katawan. Hindi gumagalaw ang kanilang mga katawan, ngunit ang kanilang mga puso ay nagyakap na sa pinakamalalim na bahagi. Hindi nagdikit ang kanilang mga labi, ngunit sa malabong distansya kung saan nagtatagpo ang kanilang hininga, naramdaman niya ang init bago sumabog ang lahat ng damdamin. Sa gabing iyon, wala silang sinabi. Ngunit ang init at panginginig na sinasabi ng kanilang mga katawan ay sapat na upang maiparating ang lahat ng kwento hanggang sa huli. At habang binabasa ng ulan ang bintana, hindi na sila tumakas pa.
Ang sikat ng araw sa umaga ay sumikat ng kasing lambot ng pang-aapi. Ang hangin pagkatapos ng ulan ay mas malinis, ngunit ang kanyang puso ay mas magulo at komplikado. Sa tahimik na lamesa ng kainan, pagkatapos ng isang tasa ng kape na hindi pa nainit, naglabas siya ng mahabang hininga at kinuskos ang dulo ng kanyang mga daliri. Ang init ng gabi ay hindi pa nawawala, at ang kanyang paghawak ay tila nananatili sa ilalim ng kanyang balat. Gayunpaman, ang damdamin na kasama ng init na iyon ay hindi lamang matamis. Mayroong takot at responsibilidad na hindi pa nasasabi, at ang hangaring tanggapin ay magulo na. Dahan-dahan siyang lumitaw sa pintuan ng kusina. Bahagyang magulo ang buhok, at ang kanyang tingin ay mas tahimik pa kaysa sa kalahati. Nang makita niya ito, bumaba ang kanyang puso. Hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa takot na baka muling gumalaw ang kanyang puso sa sandaling makita siya. Ate, ang kanyang boses ay maingat, ang tono ng isang taong huminto ng isang hakbang. Inilapag niya ang tasa ng kape at tiningnan siya. Ang nangyari kagabi, parang nawala na tayo sa pag-iisip masyado. Hindi siya yumuko o umiwas ng tingin. Hindi ba't hindi nawala ang pag-iisip, kundi sa unang pagkakataon ay naging tapat tayo. Muli siyang niyanig ng kanyang puso. Ngunit sa pagkakataong ito, mayroong kakaibang kapayapaan sa gitna ng pag-uga. Ang oras na kasama siya ay hindi pagsisisi, kundi pakiramdam na ang matagal nang nakabaon na kalungkutan ay sa wakas ay lumabas. Ngunit narinig niya ang tunog na sumisira sa kapayapaan. Ang doorbell, isang bigla at malamig na tunog, pareho silang nanigas. Bumaba ang kanyang puso. Hindi pa oras ng pagdating ng anak niya, ngunit marahil siya ay huminga ng maliit at siya, sa pamamagitan ng instinct, ay hinawakan ang kamay nito. Isang maikli ngunit malalim na sandali, isang kagyat na paghimok na protektahan ng isa't isa ang lumabas. Ngunit ang damdaming ito ay maaaring magdulot ng mas malaking kaguluhan. Sandali, magpakaganito lang tayo, bulong niya, at tahimik siyang tumango. Muling tumunog ang doorbell. Ngayon ay mas mahaba, mas masama, walang masabi ang dalawa. Ngunit sa sandaling iyon, mas matinding damdamin kaysa sa kalahati ay namuo sa kanilang mga mata. Ito ay hindi isang simpleng pagkakamali o simpleng pag-aliw. Alam na nilang dalawa. Ito na ang simula ng isang kwento na hindi na maiiwasan,